Okay guys, ito. Topic na naman tayo. Battery na naman to guys, no? Okay. Bakit madali masira ang e-bike na ang battery sa mga e-bike natin guys, yung mga lead acid? Madali po masira ang battery sa mga e-bike natin na pinapasada pag paiba-iba ang driver. Matagal po masira ang battery natin minsan pag isa lang ang driver. Bakit ganyan guys? Ito explanation na naman natin dito, no? Bakit mas dali masira yung battery natin pag iba-iba ang driver sa e-bike natin? Pag isa lang ang driver natin, maintain sa isang e-bike, maintain gumagamit sa isang battery, bakit medyo matagal po siya masira? Okay, dito sapang battery na tayo, ano? Okay. Guys, ito, bakit madali po siya masira ang pangpasada na battery natin sa pag-iba-iba ang driver, iba-ibang gumagamit sa e-bike natin. Ito yung tsuri niyan. Kasi minsan ganyan, may nagtatanong din no, na madali po siyang masira. Totoo guys, totoo po yan. Ito yung mga lead acid natin. Madali po siya masira pag iba't iba ang driver natin. Halimbawa pa bago-bago, pa extra lang driver na nagdadrive sa e-bike natin, iba-ibang nagdadrive nito, iba-ibang gumagamit nito. Ibig sabihin ito, madali po siya masira. Bakit kamo? Ito, ang lead acid, ganitong mga battery, direct access po tayo dito sa controller natin, naka-attach dito kagad. Okay, yung controller sa e-bike natin nakasaksak diretso, galing sa controller, direct access po tayo dito sa battery. Ano mangyari, bakit madali po siya masira pag iba-ibang driver, iba-ibang gumagamit sa mga e-bike natin na pinapasada? Ganitong explanation dito guys. Dapat ito, sa mga itong battery, maintain po natin ang kahit 50% sa battery na matira sa kuryente sa battery natin. Hindi maiwasan guys pag magpapasada tapos iba-ibang mga driver, minsan lahat ubusan ng battery. Halos maubos na ang battery nito, ang kuryente, bago nila isauli. Sa isang driver, pwede nila sabi natin 47 lang ang 40% or 50% pwede natin sa ibang driver. May ibang driver guys na hindi talaga makontrol. Sabihin sa'yo, okay, sauli ko to 50%, pero halos na sa almost 30% na lang natira sa battery. So ibig sabihin, hindi maintain ang stock na natira dito sa battery natin. Pag ganyan, sa isang driver, ubos ka, halos na ubos to ang kuryente nito hanggat gumagapang yung e-bike natin, pinapatakbo pa. Okay, sa isang driver, control niya medyo mataas lang, so hindi iba-iba ang ugali sa drivers guys, kaya madali pong masira ang battery natin. Kadalasan po yan sa mga pinapasada. Hanggat may gumagapang pang e-bike natin, pinipressure nila yan para makakuha sila ng pasayro. Siyempre, pera at saka pasayro hinabol nila dito. Nauubusan to ng kuryente, halos 30% na lang natira, 40% natira sa battery. Hindi maganda, kaya madali po siya masira. Ibig sabihin nito, sa iba-ibang driver, ang control nito na maintain sa natira na battery pa iba-iba rin, pa bago-bago. Kaya dali po siya nasisira ang mga ganitong battery, lead acid. Kasi ang explanation dito, ang controller natin, naka-direct access po tayo dito sa battery. Okay, madali po siya masira pag iba-iba ang nagdo-drive dito kaysa mag-maintain. Halimbawa, nagmi-maintain po siya isang driver lang. Pag sinabi natin na 47% natira sa battery, sa uli mo na, palitan mo na ng bago na. Pag isang driver nagmi-maintain, halos kontrolado, nandyan lang palagi ang percent na natira sa battery, palitan niya na po yan. So halos good ang maintain sa battery. Pag paiba-iba ang driver, minsan ubos na ang kuryente nito, pinapagapang pa. Minsan medyo marami pang natira. Ibig sabihin nito, hindi maintain ang natira na percentage sa battery natin. Kaya po madali po siyang nasisira ang battery natin sa mga ganito. Direct access po kasi ito sa controller natin. Controller natin dito, diretso na dito sa kuryente kagad sa battery. Okay, ito lithium ion battery. Bakit matagal po siya masira? Una-una, expensive po yan. Okay, quality, medyo durable. Ang nakaiba lang sa lithium ion battery guys, ito may ganito yan, wala siya dito sa lead acid. Bakit matagal masira kahit iba-iba ang driver, araw-araw, matagal pa rin masira ang lithium ion? Ganito po kasi explanation guys.
lithium ion, hindi po ganito ang wirings, hindi po tayo direct access. Ang controller natin, hindi po naka-access direct dito sa battery sa lithium. Bakit? Ano bang mayroon sa lithium? Ito. Ang sa lithium, mayroon po tayong BMS. Okay? BMS at saka active balancer. Ano bang trabaho ng BMS dito? Ito ang BMS. Ang controller natin, hindi po naka-direct access sa battery sa lithium mismo. Ang controller natin, naka-access po muna siya sa BMS. Okay? Ang BMS nandun naka-set up. For example, hanggat 11 volts lang ang naka-program sa BMS. Pag abot ng 11 volts or 11.5 volts ang naka-set up, depende po sa setup sa BMS. Ibig sabihin, ang controller natin hindi direct sa battery mismo katulad dito sa lead acid. Galing sa battery, galing sa controller natin, pumasok muna sa BMS. Ang BMS ang nagko-control. BMS mauna bago battery, lithium. So matagal po siya masira kahit pa iba-ibang driver. Bakit? Hindi po direct ang controller natin, direct sa battery. Ang controller natin, daan siya muna sa BMS. Ang BMS ang magko-control. Halimbawa, i-maintain niya ang 11 volts. For example, palagay na lang natin 11 volts. Pag gamitin ng ibang driver yan, pag abot 11 volts, i-cut ng BMS ang access sa controller papuntang battery. So ibig sabihin ng BMS, yan po ang nagko-control kung hanggat dyan lang ang percentage sa battery. For example, 11 volts lang. Pagdating ng 11 volts, cut na po yan. Wala ka nang masukat dito. Ibig sabihin ng BMS, yan po ang nagko-control sa controller. Okay? Ang tsuri niyan, controller, BMS, saka na battery. Kaya hindi po siya masisira kahit sino pang driver. Kasi ang output nito, ang tsuri nito, kontrolado ng BMS kung anong 11 volts, kahit sinong driver ang mag-drive. Pagdating ng 11 volts, i-cut na po ng BMS yan. Okay? Yan po ang kakaibahan sa lithium ion. Ang lead acid, direct access po tayo galing sa controller. Ang lithium ion, battery, may BMS po siya. Controller going to BMS, tapos BMS papuntang battery. So hindi tayo pwede ang controller natin na maka-direct access sa lithium ion na battery. Kaya matagal po siya masisira ang lithium ion. Kahit sinong driver, pabago-bago man, ang maintain ang atang percent na natira sa battery. Kasi may BMS nga siya, ang BMS nagko-control, hindi yung controller direct access sa battery. Okay? Active balancer. Isa din yan, wala rin dito sa lead acid yan. Ano bang active balancer? Ang active balancer, pag choice po niyan, binabalance siya po lahat na power or kurente galing sa charger natin. I-balance siya po lahat ang battery. Pag ginagamit siya, i-balance siya po lahat yan na hindi pantay-pantay lang ang kurente lahat sa battery natin. Yan ang nagko-control sa active balancer. So ibig sabihin, lead acid, controller, direct access sa battery. Okay, lead acid. Pagsaksak natin sa controller dito, direct na tayo access dito sa battery. Kaya hindi pare-parehas ang percentage na natira sa battery, kaya madali po siya masisira din ang battery natin na lead acid. Okay, ang explanation nito, lithium battery, matagal po siya masira. Unang-una, branded, medyo quality po yan. Okay, saka may parts po siya na wala dito sa lead acid. BMS at saka active balancer, yan ang ginagamit din sa lithium ion battery. Okay, ibig sabihin, ang controller natin, ang e-bike natin, walang access direct sa battery. Controller, pasok muna sa BMS, tapos BMS to battery, tapos mayroon pa siyang active balancer, kaya matagal po masisira ang lithium ion battery. Yun po ang explanation yan, guys. Okay, lead acid, tandaan lang natin, lead acid madali po masira pag iba-ibang driver, kasi ang tsuri niyan, iba-iba ang percentage sa kurente natin na natira sa battery. Direct access po tayo, controller diretso na sa battery. Lithium ion, controller going to BMS, BMS to battery, tapos may active balancer pa siya. Kaya medyo matagal masira ang lithium ion talaga. Okay? Ito guys, may lithium ion tayo dito. Hina-symbol din natin to. Yan. Hindi pa tapos to. Okay. Yan, hindi pa tapos to. Kulang pa tayo dito. Wala pa tayong BMS at saka active balancer nito.
Power po to.